Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, maaari pa tayo tumayo at manalangin? Jillian, maaari ka bang pumunta dito sa harap upang pangunahan ang ating panalangin? Dear God, salamat po sa aking pamilya, mga guro at mga kaibigan. Gabayan mo po kami sa aming mga aralin at bigyan mo po kami ng kaalaman at sipag. Salamat po sa mga biyaya na ibinigay niyo po sa amin. Amen. Bago kayo umupo, tignan muna kung may nakakalat bang basura sa ilalim ng upuan at kung nakaayos ba ito ng mabuti. May kaklase ba kayong lumiban mga bata? Magaling at kayo'y kumpleto. Narito ang mga alituntunin na dapat sundin sa loob ng silid-aralan. Pumasok ng maaga, aktibong makipagpartisipar, nakikipagtalakayan ng maayos sa iba, igalang ang guro at mga kaklase, tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, itaas ang kamay kung gustong sumagot, kalinisan ay laging panatilihin, ang mga kalat ay itapon, at nagliligpit ng gamit pagkatapos gamitin. Bago tayo magsimula, atin munang basahin ang mga layunin. Mauunawaan ang nilalaman ng alamat na binasa. Mabibigyang halaga ang mensahe ng alamat at makakalikha ng maikling dula na naglalarawan ng mahalagang pangyayari sa kwento. Naalala niyo pa ba ang tinalakay natin kahapon mga bata? Ano ito, Rachel? Tama! Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa elemento ng maikling kwento. Ano-ano nga ulit ang mga elemento ng maikling kwento? Tama! Ito ay ang tagpuan, tauhan, at tanghay. Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, tayo'y muna'y maglalaro. Nais niyo bang maglaro mga bata? May inihanda akong jumbled letters dito sa harapan at nais kong ayusin ninyo upang mabuo ang tamang salita. Naintindihan ba mga bata? Kung ganon, atin nang simulan. Ano ang sagot sa unang bilang? Tama! Ang sagot ay liblib. Sa pangalawang bilang naman? Tama! Ang sagot ay pinakamatayog. At sa pangatlo? Tama! Ang sagot ay hibla. At sa pang-apat? Tama! Kawayan. At sa panghuli? Tama! Ito ay dulot. Magaling mga bata! Bigyan nga ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, atin munang alamin ang kahulugan ng mga salitang ating inayos kanina. Liblib. Ito ay nakatago o malayong lugar. Pinakamatayog. Pinakamataas o pinakamalaki. Hibla. Maliliit o maninipis na bahagi ng isang bagay. Kawayan. Isang mataas at matibay na halaman. Dulot. Bigay o handog. Naintindihan ba ito mga bata? Magaling kung ganon. Bago natin simulan, meron akong isang katanungan. Paano niyo may papakita ang pagiging isang mabuting mamamayan sa mundong ito? Tama! Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Para sa ating aralin ngayong araw, ating babasahin ang isang alamat. Pero bago yan, atin munang alamin kung ano ang alamat. May idea ba kayo kung ano ang alamat mga bata? Tama! Ang alamat ay isang uri ng panitikan at kwentong bayan na nagsasalaysay ng pinagmulan ng mga bagay-bagay, lugar, halaman, hayop, o pangalan sa daigdig. Karaniwan itong hango sa haka-haka, tradisyon, o mga kababalaghan na may kasamang aral. Ito ay nagsisilbing bahagi ng kultura na nagpapaliwanag sa misteryo ng pinagmulan.
May mga nabasa na ba kayong mga alamat mga bata? Tama, ang alamat ng pinya ay isang halimbawa ng alamat. Ano pa? Tama, isa ding halimbawa ang alamat ng bayabas. Meron pa ba mga bata? Tama, isa ding halimbawa ang alamat ng saging. Sa tingin niyo mga bata, may aral ba tayong napupulot sa mga alamat? Tama, meron. Jillian, anong napulot mong aral sa alamat ng pinya na iyong binasa? Tama, huwag Tama, gamitin ang mata sa paghahanap, hindi puro bunganga. Layunin ng alamat na magpaliwanag ng mga pinagmulan ng mga bagay, magbigay aliw at magturo ng mabuting asal. Madalas itong nagtatampok ng mga supernatural, kababalaghan o hindi kapani-paniwalang pangyayari. Bagamat may bahid ng kasaysayan, ito ay kadalasang hango sa imahinasyon, may hiwaga at naglalaman ng mga aral. Ang salitang ito ay nagmula sa Latin na legendus, na ang ibig sabihin ay upang mabasa. Ano ang dapat gawin kapag magbabasa mga bata? Tama, makinig ng mabuti at huwag magsalita. Ang alamat ng pansit. Noong unang panahon sa isang liblib na barangay sa Candon, may isang dalagang nagngangalang Sita na nag-aalaga ng mga puno ng kawayan sa tabi ng ilog. Ano ang pangalan ng dalaga mga bata? Tama, ang pangalan niya ay Sita. Saan ito nakatira? Tama, sa isang liblib na barangay sa Candon. Isang matinding tag-init, nagkaroon ng taggutom sa kanilang bayan at nawala ng makain maliban sa mga dahon at ugat ng halaman. Ano ang naging epekto ng matinding tag-init? Tama, nagkaroon ng taggutom. Ano na lang ang natirang pwede nilang kainin? Tama, ang pwede nilang kainin ay ang dahon at ugat ng halaman. Isang gabi, habang siya ay umiiyak na nakatingin sa kanyang mga alagang puno, biglang nagsalita ang punong pinakamatanda at pinakamatayog na sa kanyang taniman. Sita, naramdaman ko ang iyong pagmamahal sa iyong paligid. Lupang napabuti ng iyong puso. Kunin mo ang pinakamatibay na hibla mula sa ating mga dahon, putulin mo ito ng mahina at hupisin hanggang sa makinis. Ano ang sinabi ng puno kay Sita? Tama. Sinabi ng puno kay Sita na kunin niya ang pinakamatibay na hibla nito mula sa mga dahon ng kanyang puno, linisin at hugisin hanggang sa makinis. Sinunod ni Sita ang payo ng kawayan. Nang makalapit siya sa ilog para hugisin ang mga hibla, dumating ang diwata ng tubig na si Apo Aqua. Haluin mo ang mga hibla ng dahon dito sa pating punbo at tubig mula sa ilog. Utos ng diwata. Pagkatapos ay ilagay ito sa kumukulong tubig. Anong klase ng puno ang nag-utos kay Sita? Tama, ang puno ay isang kawayan. Sino naman ang dumating habang naglilinis ng hibla ng kawayan si Sita sa ilog? Tama, dumating ang isang diwata na si Aqua. Nung gawin niya ito, ang mga hibla ay naging puti at makinis na tulad ng mga noodles. Niluto niya ito kasama ng mga dahon ng malunggay mula sa tabi ng bahay. Napakasarap nito kaya dali-daling ibinahagi ni Sita ang kanyang ginawa. Nagbigay ito ng lakas sa kanyang pamilya at sa iba pang mga nangangailangan. Tinawag nila itong pansit dahon. At mula noon, itinatanim na rin ang mga puno ng kawayan para sa kanilang mga hibla.
Ang mga matatanda ay nagsasabi na ang mga pansit na ito ay nagdudulot ng lakas katulad ng lakas ng mga punong kawayan at nagbibigay ng buhay na katulad ng mga halamang tumutubo sa tabi ng ilog. Ano ang ginawa ni Sita pagkatapos niyang sundin ang utos ng kawain at ng diwata? Tama! Ang kanyang ginawa ay agad niyang ibinahagi ang kanyang produktong ginawa sa mga nangangailangan. Ano naman ang naging dulot ng pagkain sa mga mamamayan? Magaling! Nagdulot ito ng lakas at enerhiya sa kanilang katawan. Nakinig ba kayo sa kwento, mga bata? Magaling kung ganon. Kung kayo si Sita, gagawin niyo din ba ang kanyang ginawa? Bakit? Tama, mga bata. Meron pa bang ibang sagot? Magaling. Ang magiging matulungin ay isa ding biyaya dahil ibig sabihin ay meron kang biyaya na ibibigay sa iba. Sa tingin niyo, mga bata, ano ang nais iparating ng ating binasang kwento? Tama! Ang nais iparating ng ating binasang kwento ay ang pagkakaroon ng busilak na puso ay nagbibigay ng biyaya. Ngayon naman, ano ang inyong naging konklusyon sa ating binasang kwento? Ang kwento ay nagpapakita na ang pagmamahal, pangangalaga sa kalikasan at kabutihang loob ay may kapalit na malaking biyaya, lalo na sa oras ng kagipitan. Dahil sa busilak na puso ni Sita, natuklasan ang hibla ng kawayan ay maaaring gawing pagkain na naging solusyon sa taggutom. Ang kwento. Napakagandang kasagutan. Tunay ngang naisapuso ninyo ang aral ng ating kwento. Para sa ating pangkatang gawain, hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Pero bago natin simulan, atin munang basahin ang panuto. Ang unang grupo ay gagawa ng dula-dulaan tungkol sa pinakagustong bahagi ng kwento. Ang pangalawang grupo ay gagawa ng poster slogan tungkol sa mensahe ng kwento. At ang pangatlong grupo ay gagawa ng maikling tula tungkol sa binasang kwento. Naintindihan ba, mga bata? Kung ganon, maaari na kayong pumunta sa inyong grupo at simulan ito. Pagkatapos ninyong gawin, inyo itong ire-representa sa harap ng klase. Ngayon, may inihanda akong isang maikling pagsusulit para sa inyo. Pero bago natin simulan, atin munang basahin ang panuto. Isulat ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa binasang kwento. Biglang nagsalita ang malaking puno habang umiiyak si Sita. Biglang dumating ang diwata ng tubig. Nagkaroon ng matinding tag-init na nagdulot ng taggutom. Ang mga hibla ay naging maputi at makinis tulad ng noodles. Itinatanim na ang mga puno ng kawayan para sa kanilang hibla. Naintindihan ba, mga bata? Kung ganon, maaari na ninyong simulan. Tapos na ba kayo? Para sa inyong takdang aralin, ilabas ang inyong kwaderno at sulatin ito. Pero bago yan, atin muna itong basahin. Iguhit sa isang bond paper ang paboritong parte sa kwento at ipaliwanag ito sa pamamagitan ng 3 hanggang 5 pangungusap. Naintindihan ba ito, mga bata? Kung ganon, pwede na ninyong simulan. Tapos na ba? Kung ganon, maraming salamat at paalam.